Hello, collective! Nako, basta kayong lahat. Ayan. So, medyo matagal akong nawala. Kasi kailangan kong mag-break. Okay? Everybody needs a break, Char. Importante, dito tayo. Kaya mag-alala, buhay pa naman ako. Para dun sa mga para doon sa mga nag-aabang sa akin. Okay, collective reading muna tayo. Star card, no? Ano to? Aquarius energy, kung meron man sa chart mo. Justice, reverse Libra. Pero itong reading na to para sa lahat, no? Babanggitin ko lang sa inyo kung ano yung mga signs na makikita natin sa bara. Alam mo, sa ngayon, pwedeng hindi pa mangyayari itong gusto mong mangyari. Pero hindi ibig sabihin nun na mag-give up ka na lang agad, no? Kasi dito sa mga cards mo, pwedeng hindi nagwo-work sa ngayon. Alam mo yun, hindi ito siguro yung time mo. Hindi pa ito yung time mo na magsha-shine ka, mamamayagpag ka, or magsasucceed ka doon sa gusto mong mangyari. Pero, yung appearance kasi ng star card nandito, ibig sabihin nun, may pag-asa pagdating dito sa bagay na to. As long as hindi mo ito susukuan, no? Pwede kasing pwedeng hindi ito yung tamang pagkakataon para sa'yo, justice reverse, no? Pwede kasing hindi ikaw yung pinapaboran sa ngayon. No? Ito kasing card na hindi ka pinapaboran eh. Basta ito, alanganin para sa'yo. In general yun kung saan man tungkol sa inyo. Pwedeng sa love life yan, pwedeng sa career mo, o lovers reverse, si Gemini. Yung mga signs dito sa first 4 cards mo, si Aquarius, si Libra, si Gemini. Dito kasi, parang hindi ka niya pinipili. Baka mas baka mas lamang sa'yo yung competition mo. In love man ito, in career, baka mas lamang yung competition. Kasi parang may competition. May mga bagay dito na ayaw masira yung friendship, ayaw masira yung pinagsamahan. Pero kasi parang merong nagiging unfair or bias dito sa situation. Pwedeng hindi naniniwala sa'yo, no? Sabi ko nga, hindi ka pinapaboran. O, di ba? Sabi dito, magano ka lang, magsumikap ka lang, maging patient ka lang. Darating din yung time na anihin mo rin yung yung mga pinaghirapan mo na yan. Ito kasi yung mga bagay na na it will take time. Ito yung mga bagay na talagang kailangan ng patience, kailangan mong alagaan, hindi siya yung isang bagsakan lang, hindi siya yung biglaan lang, no? It will take time to grow pa kasi itatanim mo pa yung seeds, didiligan mo pa yan araw-araw, aalagaan mo pa yan, imo-monitor mo pa yan. Kumbaga, this is something na will grow.
will grow through time. Hindi siya yung, ano yon, magic beans, di ba? Ano yun? Ano yun? Yung fairy tale ba yon? Yung Jack and the Beanstalk. O di ba yung magic beans, nahulog lang, nasa langit na agad yung kalaki ng halaman. Hindi ganun. No? So, ito yung bagay na gradual. Ito yung bagay na slow burn. Kung sa career mo yan, sa love life mo yan, sabi ko nga kung saan tumatama sa inyo. O, di ba Wheel of Fortune? Sa ngayon, pwedeng, di ba bilog ang bilog ang wheel, bilog ang mundo. Pwede ngayon, nasa ibaba ka, baliktad yung justice mo. Pwede ngayon, hindi pa ito yung time mo na mag-succeed ka. Pwedeng sa ngayon, hindi ka pa nabibigyan ng break, hindi ka pa nabibigyan ng attention. Wala pa sa'yo yung spotlight, but eventually, bilog din yan, iikot din yan. Darating din yung moment mo. Darating din yung big break na yan. Yung pagbabago na hinihintay mo. With the Wheel of Fortune upright. Kaya nga, nasa sa'yo yan kung susuko ka ba, ganun ka easy, wala kang patience, no? Depende yan sa'yo eh. Sabi ko nga, ito yung mga bagay na it will take time to grow. Hindi siya yung mga bagay na instant. Saka wala naman kasi talagang mga ganun. Usually, kapag nakakuha ka ng instant, kung gaano kabilis, kung gaano kabilis mo nakuha, ganon din siya kabilis na mawawala sa'yo. Kasi, hindi mo siya pinaghirapan. Alam mo yun? Mas masarap, mas worth it yung mga bagay na talagang mula maliit, inalagaan mo hanggang lumaki. Di ba? May mga times na napu-frustrate ka, may mga times na pwedeng hindi mo matanggap, no? Naman, biglang, natigil yung recording ko. Hindi ko alam dito sa telepono ko. May topak yata. So, dito tayo natigil. Sabi ko nga, pwedeng disappointed ka, napu-frustrate ka. No? Dun sa mga bagay na maaari kasing nagkaroon ka ng failure, maaaring hindi mo nakuha, maaaring iba yung nangyari kumpara doon sa inaasahan mo. Oh. Pero kasi nakikita ko rito, nagkaroon ka man ng dito, o pwedeng disappointment over someone dahil hindi kayo nag-end up together or hindi ka pinili kasi may energy dyan na hindi ka pinili or hindi ka pipiliin kung mangyayari pa lang. O whether ito ay something na related sa career mo, sa love life mo, siguro ine-expect mo na ikaw yung mapopromote pero hindi ka na-promote, hindi ikaw yung napili, or pagdating sa love life, ine-expect mo na alam mo yung mas pipiliin ka niya kaysa dun sa career niya o mas pipiliin ka niya kaysa dun sa isang person pero hindi yun yung nangyari. So, dun parang na broken heart ka, na disappoint ka, nahihirapan kang tanggapin yun. Oh. Sorry guys napuputol kasi di ko napansin na napuno na pala yung storage. Hindi ako nakapag-delete ng malalaking files, mga video. Okay, lumitaw si Emperor dito. This is Aries energy. So, nakikita ko is mahirap mahirap yung pagdadaanan mo rito. Uphill yan, ayan. Mahirap yung climb na gagawin mo. Ayan, diba? Para kang nag-hiking dyan. But, Six of Swords is an indication na eventually, mahirap man yung patch na pinagdadaanan mo ngayon. Ano nga yan, rough terrain, matarik, mahirap akyatin, ayan, uphill climb. Ibig sabihin itong Six of Swords, eventually magiging okay din ito. Eventually makakaginhawa ka rin. Eventually magi-improve din yan. Mas magiging magaan din yan para sa'yo. Makakaluwag ka rin. Huhupa din yan.
Kung magulo, eventually magiging peaceful din yan. Ito yung sign of hope. Ito yung sign that there's something better na mapupuntahan mo, malilipatan mo, o paparating sa'yo. Okay? By the way, guys, kung type nyo ito yung pinakabago kong bracelet. Ayan. All-in-one na to eh. Kasi actually, money bracelet. Money magnet, money attractor. No? Meron siyang tiger eye, tapos meron siyang citrine, aventurine. This is for attracting and for protection na rin also. Kung gusto ninyo yan guys, yung product link ilalagay ko dyan somewhere sa screen, sa description, or sa comment section kung saan nyo mabibili ito. Kung type nyo. Okay? Kung gusto nyo ng private reading sa akin, although medyo semi-break pa rin ako ngayon, ipa full time. Oo. Mag-PM lang kayo dun sa FB page ko, Purple Team, Meta Verified, may check sa dulo. Yung link ilalagay ko dyan sa kung sa YT ka nanonood sa description. Basta walang check na Purple Team, hindi ako. Hindi ko kayo i-add friend, hindi ko kayo i-chat, kayo ang mag-PM sa akin, ha? Alam mo, so sa love life mo, ang nakikita ko lang dito, hindi ka pipiliin itong tao na to. Kung halimbawang nandun pa lang kayo sa stages na nagsisimula kayo, or kahit na nasa connection na kayo, hindi ikaw yung mas matimbang sa kanya sa ngayon, and you have to accept that. Kailangan niya kasing gawin tong choice na to eh. Alam niya na mabibreak niya yung heart mo, pero sad to say na yun yung magiging disappointment mo eh. O kung halimbawang kayo na, hindi kayo magkakatuluyan, hindi ikaw yung pakakasalan niya, hindi, in the end, hindi rin ikaw yung pipiliin niya, hindi rin siya magi-stay sa'yo. Darating talaga yung time na magbe-break kayo, na maghihiwalay kayo. But, it's not the end of the world kasi nakikita ko dito, magiging devastated ka. Mahirapan ka mag-move on, mahirapan kang tanggapin yun. But eventually, maghihil ka rin. Eventually, matatanggap mo rin. And there is someone better actually na paparating sa'yo. Hindi ito yung person mo na ito, na iniyakan mo or iiyakan mo pa lang kung mangyayari pa lang. Kasi pwedeng iba-ibang dating neto sa inyo eh. Pwedeng iba tapos na. Yung iba pwedeng nangyayari sa kasalukuyan pero yung iba pwedeng mangyayari pa lang sa inyo. This is the person na hindi mo talaga siya deserve. Okay? Hindi siya, siguro, in the end, marireveal na talaga na hindi ka talaga niya mahal. In the end, marireveal na hindi talaga siya 100% na solid sa'yo. Kung halimbawa, ikaw 100% all in ka, siya hindi. In the end, hindi ka niya pipiliin eh. No? Hindi mo makukuha yung justice dito sa person na to. Hindi mo makukuha yung deserve mo rito sa person na to. Darating din yung time mo, darating din yung tamang person, kaya nga yan yung star card, baka si Aquarius yun. So it's either si Aquarius, si Gemini, yung mga signs dito may lumitaw na Aries. Oh. Meron person na darating sa buhay mo na siya yung maghihil netong puso na winasak netong person na to, na kung sino man ito, dito sa present mo or sa nakaraan mo. Iyon yung tao na magbibigay ng healing sa'yo, ng pag-asa, ng magandang future. Kaya nga 'di ba, sabi ko sa'yo, there's no need to cry over this person kasi merong someone better. Sa career yan or sa love life, there is someone better na paparating. Okay? So napahaba na uli yung reading natin at ako'y kinakapos na naman ng hininga. Kita-kits na lang po sa susunod, babush!